Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, ngayon ho, eto yung nakakatawa rito sa mga Digonians, sa mga DDS, 'no. Actually, ang meron naman talagang mga matitinding banat na paninira dito sa PCSO na malaki ang naitutulong, 'no, malaking tulong sa mga pangangailangang medikal ng mga ospital, ng mga may sakit, eto hong, PCSO. Ngayon, etong PCSO na lagi nilang sinisiraan na sinasabi na eto, kapagka may nanalo sa loto, sinasabi nila mapupunta lang kay Bongbong Marcos yung panalo kasi yung kukuha ng pera, eh, dami lang, 'di ba? Kapag wala namang nanalo, sasabihin nila binulsa na, 'di ba? Binulsa na ng gobyerno excuse me, ng mga ng mga operator ng PCSO, ng mga bossing, pinagparti-partihan na yung milyones. So wala talagang kakalagyan etong PCSO sa paninira ng mga alagad ni dating Pangulong Duterte. Pero nung panahon nila, 'di ba? Nag-react ba sila doon sa mga issues ng PCSO, 'di ba? Anong nangyari do'n? 'Di ba meron silang isang tauhan do'n na nagre-react sa mga nakikita niyang irregularidad na ginagawa sa PCSO ng mga tauhan ni dating Pangulong Duterte, pero hindi nila 'to binigyan ng pansin noon. Ngayon, nitong sa administrasyon, ang focus lang talaga nila may nanalo o walang nanalo, lahat 'yun napupunta lang kay PBBM, pambayad sa mga kaalyado sa pulitika na nagbigay ng milyones daw nung nakaraang halalan. 'Di ba, sa mga leaders. So marami ng mga Filipino rin naman na hindi naman naniniwala sa kanila. Now, sabi ko nga imbes na tirahin ninyo ang PCSO, bakit hindi po binabanatan ng mga DDS eto pong pogo? Bakit? Dahil ba ang nagsaksak ng pogo dito sa ating bansa ay ang kanilang poon, 'di ba? So itong mga Digonian, so mga DDS, hindi mo masasabi na ito talaga, yung kanilang paninindigan ay para diyan sa interes ng ating bayan, 'di ba? Kasi sorry pero sa totoo lang, wala pa akong nakita ni isa sa mga sa mga Digonians na talagang, hard hit ang ginawa nilang pagbanat diyan sa Pogo. To the point na eto ngang, si Alice Goo, 'di ba? Etong si Malutikia, sinasabi nga niya na huwag ng, kalkalin pa ang personal na buhay nito ni Alice Goo. O tignan niyo nung kinalkal, 'di ba? Overprotective sila nung kinalkal, natuklasan, 'di ba? Na ang tatay pala nito ay konektado sa, espiya ng China na nakabase doon sa Hong Kong. Tapos, natuklasan din na totoo palang, hindi siya tunay na Pilipino, wala siyang dugong Pilipino. Hmm, pati yung kanyang kapatid, 'di ba? Tapos, merong, stolen identity issues ngayon. Meron pang pangatlong, Alice Goo na iba naman yung kanyang, fingerprints, na hinahanap ngayon at meron ng, parang alam ko meron ng, um, makukuhang pera 'no, yung makakapagturo at, mapapaharap ang taong ito sa NBI. Para lang malaman nila, ito ba ay inutusan? Totoo ba talagang siya si Alice, Goo, 'di ba? Now, ang naging, problema ng bansa natin dito sa Pogo, alam niyo pinangangantyaw nga nung iba na ang Pilipinas daw po ang number 1 ngayon pagdating po diyan sa sinasabi nila na, number 1 tayo sa gambling, 'di ba? Unang-una, paanong hindi tayo magna-number 1? Ang Pogo rito sa Pilipinas masyadong dumami na ho ng dumami. Tapos pinapasok yung mga Chinese dito nang wala muna silang mga legitimate na mga dokumento. Kumbaga, ginawa nung nakarang administrasyon, mga to follow pasok muna yung tao, 'di ba? Tapos saka na lang yung dokumento. So ilan ho yung mga nakapasok dito na may mga kaso pala sa China. So, may mga kinasangkutang mga kaso, mga
mga pangi-scam, 'di ba? So, ang ginawa nila, they started na legit, kumukuha sila ng permit sa gobyerno, sa sa PAGCOR, and then dun na papasok yung mga illegal operations nila. Hmm. Tapos, lalo pang lumaki ang ulo niyan, alam niyo lalong lumaki yung problema natin diyan nang magsimula itong payagan na makapag-operate, na inilagay sila under the category ng, BPO, parang pang-call center, 'di ba? Kasi nung pandemic, lahat po 'yan natigil, lahat ng trabaho, eh, as in lahat, maliban dun sa mga nasa hospitals, yung mga nasa healthcare talaga. So ang ginawa ngayon dito ng, gobyerno ni Duterte, pinabuksan, at ang naging, tagapagdepensa ay si Harry Roque, 'di ba, na nadulas ang dila na kung gaano kaimportante ang pogo ay sa presidente, nagbibigay ito ng cash resources sa presidente. Oh, sabay biglang bawi na sa gobyerno, 'di ba? Sabi ni Lito de Torres, "Pogo illegal sa China, sa Pinas welcome." Opo, welcome sa Pilipinas nung nakaraang administrasyon ang Pogo. Hmm. Katuwiran kasi maraming pera, malaki yung, makukuha nating revenue. Pero yung naging totoo namang malaki. Ang problema, etong social cost. 'Di ba, naging talamak dito yung kidnapping, naging talamak dito yung human trafficking. Tapos, natatag ang Pilipinas na isa sa mga lugar na na tawag diyan, yung sa mga cryptocurrency, plus yung mga scammer na yung ginagawa kasi nila, makukuha nila yung credit card ng mga kausap nila, tapos ninanakawan nila yung laman. Ang China, ayaw ng China 'yan. Pero dahil nga sa kaperahan, I don't know kung anong pumasok sa isipan ni dating Pangulong Duterte at pinayagan niya, at talagang inilaban niya 'yan. 'Di ba't meron ngang mga video na talagang sinasabi niya nga na ang itinataya niya ay ang kanyang, pagiging presidente, na sa kanyang administrasyon ang pogo ay malinis. Ay naku, pero ang nangyari, baliktad, 'di ba? Sabi ni Lito de Torres, "Pero JDB, bakit silent pa din si BBM sa Pogo? Si Romualdez ayaw ipahinto ang Pogo, maraming tao nagtatanong yan." Okay, unang-una, hindi ho silent ang presidente sa Pogo, okay. Ang, nangyayari dito, hindi lang po siya kasi madaldal na maglalabas siya ng kanyang statement, okay. Hindi gano'n ang presidente, eh. Bagay na gusto ngang mangyari sana ng mga taga-media, eh, ano, on the spot kapagka tinanong ang presidente, 'di ba, hanapin nila, sasagot sa kanila, mai-interview nila regarding diyan. Sa kanya hindi, eh. Hinahayaan niya yung mga ahensya ng gobyerno. Yun ang naobserbahan ko sa presidente, ha. Hindi katulad nung, kay Duterte na meron siyang spokesperson at ito yung, matatanong. Kaya lang pagka hindi maganda yung mood ni Rocky noon, naku, katarayan ang aabutin mo, lalo na kung parang hindi napapanahon, hindi handa na sagutin nila yon, 'di ba? Katarayan. Pero importante rito sa akin ay tinatrabaho ng ahensya ng gobyerno. Kasi anhin naman natin na magsasalita ang presidente tapos, patago na hindi naman pala tinatrabaho talaga nila, 'di ba? Press release lang. So, para sa akin mas mainam yung aksyon. Now, kay Romualdez, naintindihan ko yung kanyang, punto rito. Noong una gusto ko rin talaga na i-phase out niyo na 'yan, iutos lang ng presidente. Kaya lang ang problema natin dito, sabi nga niya, kapag 'yan ay phase out natin o ibinan natin ng pogo, abruptly, ang mangyayari dito, they will go underground. At 'pag nag-underground na 'yang mga 'yan, lalo na hong magiging mahirap sa ating mga law enforcement na hanapin ang mga pogo, 'di ba? At least nandiyan pa sila, ah, alam natin nag-e-exist sino-sino yung mga entities na 'yan, so madali pang mahagilap nila. Alam pa nila kung ilan ang bilang. Pero kapag 'pag sinabi mo na, okay, totally ban na ang pogo, 'di ba? So, biglang maglalaho ang mga 'yan. Ang tanong,
paano pa natin malalaman dito? Sino-sino rito yung, hindi naman talaga nagsarado ng operation, 'di ba? So, mababalitaan na lang natin na mayroong, tinapong patay, may nawawala, 'di ba? Mababalitaan na lang natin merong kinidnap, tapos wala na, blanko ng lahat, hindi natin malalaman na ito pala ay itinago sa isang lugar na ang akala natin, walang gano'ng klase na nangyayaring, krimen. Kasi pupuwede yang ganyan, yang, POGO operation, kukuha sila ng mga condo units, okey? So, akala mo ito ho ay, residential purposes. Pero doon sa kanilang, condo units na 'yan, ng mga kinuha nila, monitored yung mga tao, tapos part din ng building na 'yan kasi usually yung mga condo, meron itong, for residential, meron naman pong ito ay for business. Do'n sa business side, 'di ba, palihim na akala mo sabihin natin na, ah, construction trading o kaya, graphic, design yung kanilang, trabaho doon, 'di ba? Pero ang totoo, may mga cubicles na nag-ooperate, oh. Pogo yung kanilang kalakaran ng trabaho. So yun yung ibig sabihin dito ni Martin Romualdez. Naalala ko dati, when I was in BPO way back 2008, okey, meron dito somewhere in Ortigas na tinatawag na ang pangalan nito sa American Chatlink. Yan ang, trabaho niyan ay, um, porn sites, okey, yung kanilang binebenta. Hirap na hirap yung gobyerno na ano yan, na i-trace yan, yang American Chatlink na yan. Unless mismong yung empleyado, yung disgruntled employee, ang nagsusuplong sa mga pulis. Saka sila naaaresto. Pero hindi nila mahagilap yan kasi 'pag na-raid sa ganitong lugar, lilipat lang sila ng kabilang building. Yan namang mga yan 'pag nag-underground sila, maski ang POGO, hindi naman po kukuha ng permit yan na ang nakalagay doon, gaming, or offshore gaming, eh. Hindi nila gagawin yun, 'di ba? So, ang gagawin nila roon, this is for BPO, call center, siyempre bibigyan niya ng permit. 'Pag nabigyan ng permit, mag-ooperate sila. Makikita mo may nagko-call center, pagka pinuntahan merong nagte-take ng calls, 'di ba? Pero customer service pala 'yan ng POGO business, ng, gambling business nila. Hmm. Tapos may mga hindi mo namamalayan, naka-work from home, 'di ba, yung mga gano'n na style, pero nandun lang sila sa isang, kontroladong lugar sa mga condo. So, yun ang sinasabi ni Martin Romualdez na kung i-ba natin itong mga 'to agad-agad. Napanood ko yung interview na yun, eh. Gusto ko nga yung interview niyang yun kasi yun yung, first time ko siyang narinig na diretsuhang sumagot sa issue, tapos Tagalog pa ang kanyang, medium na ginamit. Yun yung, sinasabi ko nga na dapat gano'n yung style na gawin ni Martin Romualdez. Pero hindi po natin dapat ito ma-misunderstood per se na ayaw ni Martin Romualdez na ano, na i-ban ang POGO. Hindi lang niya gusto yung suggestion ng iba na basta na lamang nating i-ban. Kasi hindi po maglalaho, there is no guarantee na kapag sinabi ng presidente, ban ang POGO, maglalaho po ang POGO sa Pilipinas. 'Di ba? Sabi ni Macarons, anong silent? Pinatigil nga yung rehabilitation site na papatayuan na naman ng POGO. 'Di ba? Sa presidente kasi natin, action, ang ginagawa niya. Ito, Idol JDB, tama ang, sinasabi mo, tahimik lang si President Bongbong Marcos, hindi mayabang, tahimik magtrabaho kaya saludo kay President Bongbong Marcos. Gano'n yung galaw ng presidente. Yun ang naobserbahan ko rin. Kasi sabi ko nga, bakit gano'n? 'Di ba, simple lang naman, iutos lang ng presidente na wala ng POGO, ban na ang POGO. Pero iniisip-isip ko rin, is that a guarantee na mabubura na sa Pilipinas ang POGO? Mawawala na yung POGO? Hindi, 'di ba? Hindi, imposibleng mangyari 'yun na gano'n-gano'n lang. Unless isang Diyos ang nagsabi na stop, 'di ba? 'Wag na, hindi na mag-e-exist ang POGO, gano'n. Pero hindi, eh.
Imposibleng mangyari 'yun. So, kinakailangan natin dito, nandiyan sila, existing ang Pogo, 'di ba? Napipigilan na yung paggawa nila ng mga katarantaduhan at 'pag napipigilan na yung paggawa nila ng katarantaduhan, kasi ginagawa nila, mangi-scam sila, 'di ba? Do'n ang gagaling ang kaperahan nila. At dahil po nagiging bantay sarado sila at anytime na pagka natuklasan sila ng gobyerno, dahil may national crackdown ng Pogo, ang mangyayari diyan, unti-unti ho malulugi mawawalan ng revenue ang Pogo. So, sila na mismo maglilipatan na. Actually, marami ng mga umalis dito na Pogo, eh. Mm. Sa pagsimula pa lang ng administrasyong ito, marami na, naglipatan sa Cambodia o sa Myanmar, marami na sa kanila ang umalis. Sabi, "Boss JDB, yung pogi sa Pogo naimbestigahan na ba?" Well, si Harry Roque ho, si Bibi Gandang Hari, para sa akin dapat ito talaga ay maimbestigahan din ng NBI, hindi lamang ng Senado, 'di ba? Maimbestigahan, kaya no'n pa lang nga nang lumabas yung issue na 'yan, ang sinasabi ko nga, hindi dapat nakuntento ang PAOK. Bagkus, tinignan nila, "Ay, isang Harry Roque," sabi nila. Yung papel ano naman ito, na pirmado niya, eh, non-criminal naman. Oo nga, 'di ba? Hindi nga incriminatory yung, mga papel na yon. Pero ang question dito, nakuha yun sa loob ng opisina ng Pogo. Yung tao niya dati, yung kanyang, executive assistant, yung, EA niya, ano ang ginagawa dun? Ano ang koneksyon niya ron sa Pogo? Kasi yung palusot ni Roque, baka raw nakituloy lang o nakitulog sa opisina tapos nakaiwan ng gamit, 'di ba? Para makaiwan ka ng gamit mo dun, ibig sabihin meron talagang, mabigat na compelling reason para tumakas ka, 'di ba? Oh, kaya may naiwan, isipin mo personal mong gamit o kung yun ay kinikip niya, parang, souvenir kasi nagtrabaho siya dati sa Malacanang under ng, spokesperson. Oo. Itatabi niya, 'di dapat bitbit niya 'yun, 'di ba? So, 'yun lang po 'yung masasabi ko roon sa Pogo kung bakit gano'n sabi natin tahimik ang ating pangulo. May mga nag-pi-PM rin sa'kin, may mga nagtatanong din at 'yan din ang aking observation. Pero nakikita ko nga mas maingay po yung huli lagi, may mga natutuklas ang lugar, investigation and involved na rin ang NBI sa pag-iimbestiga, 'di ba? Pati ang Senado, 'di ba marami, eh. So, okey na po tayo doon, kaysa yung maingay pero walang gagawin, 'di ba? Tapos, mainam na rin na hindi ito agad binaban para meron pang, kumbaga, way ang gobyerno na ma-trace sila. Alam ng gobyerno kung sino-sino yung mga Tsino na dapat nang pauwiin. 'Pag nag-underground 'yan, sabi ko sa inyo, tama si Martin Romualdez, ang laking hirap, hindi ho talaga mahuhuli. Kung paano yung mga scammer, meron dito sa Pilipinas, 'di ba, hirap na ma-trace yung mga Nigerians na tumatawag sa inyo diyan sa Amerika, tapos, nagpapanggap na may virus ang computer niyo. Yun pala nanakawan lang kayo kasi nilagay niyo rin yung credit card numbers ninyo. So, iha-hack nila yon, makikita nila yung mga files niyo. Yung mga nagsasabi na may nag-attempt na mag-access ng inyong bank account. So, as part of the security, kailangan ninyong, palitan ang password ninyo. I-click ninyo itong link na 'to, 'di ba? Yung mga gano'n. Hmm, sabi ni kuwento ni Burgodoy, "Sir JDB, tanong lang po, andito pa ba sa Pinas si mayor ng Banban?" Palagay ko wala na, eh. Kasi yung mga pino-post nilang video, mga luma, pati yung mga pictures, luma, mayor pa siya nun, eh. Tingin ko wala na, eh. Unless meron talagang mga taga-media, 'di ba, na humarap o yung abogado, iharap ng abogado na live at, nandun kasama niya si Mayora. Tapos, pagsasalitain ng mga words na may mga letter R, kasi mahina siya sa R, mga ganyan pa siya. Maniniwala ako na si Mayora yun. Pero so far, tingin ko nga po wala na. Kaya nga yung naging content natin, 'di ba? Tumakas na si Mayora, 'no? Nag-helicopter sa Zambales. Sabi palabas daw ano, parang papunta ng Manila o paalis ng Manila.
Malay niyo nakabakasyon. Kasi merong mga pagsusulong ngayon dito na gawin si Mayora alis na state witness. Kaya lang yung mga kinasasangkutan niya kasi mga transaction, eh, 'di ba? Sinasabi naman nila na nila Gatchalian, "No, hindi po puwede 'yun." 'Di ba? Kasi grabe grabe ho yung naging, naging dulot nitong, dinala nung nakaraang administrasyon na na pogo, oo. Kaya nga ang dapat po natin ritong suportahan, etong pagsulong ng gobyerno na crackdown ng pogo. Kapag ang pogo ho ay na-zero out na nila 'yan, nalagas na nila talaga 'yan ng hindi binaban, 'di ba? Eh, parang binan mo na rin 'yun, bakit? Wala ng operation ng pogo rito, wala ng offshore gaming dito, oh. At ang dapat nating tutukan dito ng gobyerno, yoong mga makukumpiskang mga properties. 'Yan hong mga building na nakukumpiska nila, nase-sequester nila, 'yan po ay BPO ready, okey? BPO ready po yung mga facilities na 'yan. Kaya hindi ako pabor na yung mga 'yun ay gawing pabahay. Kasi hindi talaga uubra, Diyos ko ang dingding, mga salamin. O parang pang call center yung setup, para hindi masayang yung mga gamit na na-sequester nila, 'di ba? So, gawin ng gobyerno ay ibahagi ito na parang maging part ng, government-owned and controlled corporations. Pero ang negosyo ay call center or BPO. Tapos ang mag-i-invest dito, mag-i-invest ay Maharlika Investment Fund ang gamitin. Oo, pamuhunan diyan. Magkuha ng mga kliyente abroad na magdadala ng call center entities dito sa Pilipinas. Para kikita ang gobyerno natin mismo, ang, kikita sila direkta na, hindi na po galing lamang sa mga buwis ng empleyado at nung, BPO entity rito sa Pilipinas. Yun po yung akin na suggestion, yun ang aking gustong mangyari. Gusto kong gobyerno kasi may negosyo at kumikita para yung mga national budget natin, hindi ho natin kukunin yung panggastos taon-taon sa utang, 'di ba? At yun naman ang ideya ng ating pangulo, eh, magkaroon tayo ng ng, tawag diyan, magkaroon ng revenue or additional source of revenue ang, gobyerno natin sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund na pinagkakalat naman ni Roque na ito naman daw po ang uubos ng pondo ng PhilHealth. Well, magiging content ko rin po 'yan, pag-aaralan ko pa muna. I have to listen to his video, 'di ba? Hindi ko pa napapakinggan kasi. So, hanggang do'n lang yung comment ko ron muna. Pero going back to this, naku, shame on you sa mga DDS na bumabanat na naninira sa PCSO sapagkat ang, PCSO hindi naman po nila lubusang nasira, eh. 'Di nila lubusang nasira, nandun pa rin ang tiwala ng taong bayan, 'di ba? Ang, maganda pa rito diyan sa PCSO, eh, palaging merong nagsisipanalo, ibig sabihin dumadami yung mga tao na nababago yung antas ng pamumuhay, 'di ba? Kaysa ro'n sa walang nagsisipanalo. Ay naku, talaga naman yung mga Digonian. So, okey, so iwan muna natin 'yan at pag-usapan naman natin yung kasunod, yung,